ngayon sa Hagonoy, Bulacan. Ay, kuya. Ito ba yung mga huli? Anong isda po ito? Kapak po, ma'am. Kapak. Ano to, pang tuyo? Pangdaing po, ma'am. Ang liit naman na daing nito. Dadaingin to. Ganyan lang. Ah, babatakin lang? Itong isdang kapak ay hindi daw kumakain kapag gabi. Ano siya? After 6. Charot. Nagda-diet, intermittent fasting. So, dahil hindi daw kumakain tuwing gabi, itong isdang kapak, ang sabi ng mga mangingisda dito, malinis daw yung kanyang bituka. Therefore, hindi na daw nila kailangan linisin pa. So, anong tatanggalin lang natin pag nilinis? Abdo po. Abdo lang? Eh, yung hasang! Tanggalin po. Tatanggalin siyempre dapat yung hasang. Sumabit na. Kailangan na ito ngayon linisin bago natin magagawang daing. Lahat yan lilinisin? Sus, ang dami. Naku, baka hanggang bukas pa kami matapos dito. Parang ang dali lang maglinis nito ah. Subukan nga natin. Sige, tatry ko ha. So, ganyan, tapos hihiwain dito. Ganyan. Tapos, anong tatanggalin dito? Ito. Ganyan. Yan, ganyan. Ang paglilinis ko ng kapak, mukhang pak na pak. Ang galing naman! Oh, gumagaling na ako. Kahit papano. Galing ni ate. Nalaman ko rin na halos wala palang tapon sa isdang ito. Pati yung pusod? Saan kinukuha yung pusod? Aba, panalo. Bakit? Anong ginagawa doon sa pusod? Dito po, pag nakuha po, pinapaksiw na po namin. Tapos nilalagay po namin siya sa garap. Bakit? Nabibenta po siya namin ng 200 po isang garapon. Yung garapon po ng peanut. Magkano yung kinikita ninyo dito sa pagdadaing? Isang ganito po siya, 50 pesos. Kailangan makagawa ko ng isang ganyang puno? Oh my gosh, kailangan pala mabilis ang trabaho dito. Dami pang pusod. Dito na lang ako tagakuha ng pusod. Mas madali. Yan na? Malinis na yan? Ganun lang? O yan, malinis na. Karaniwang binubudbura ng asin ang isdang gagawing daing. Pero dito, may kakaibang paraan sila ng paglalagay ng asin. Ano laman po nito? Tubig? Tubig na fresh? Ah, tubig alat! Ah, ibabalik sa tubig alat. Okay. At lalagyan po konti. At tas lalagyan ng asin. Wow, konti ba yun? Baka konti to si kuya, isang malaking sando. So itong mixture na to ay tubig alat at dinagdagan pa ng asin. So, sobrang alat talaga nito. Hahaluin. Paano ko malalaman kung tumulab na yung asin? Anong mararamdaman ko? Hindi pa po talaga. Ah, pag madulas pa, ibig sabihin hindi pa. Ang asin kasi nakakapagpa-dehydrate siya nung isda. So, kanina di ba meron siyang mga slimy pa na texture. So, kapag tumalab na talaga yung asin sa kanya, mawawala na yung moisture na yun at saka yung mga slimy texture niya. O, testing! Magalas na. Pwede na po ibilad. Pwede na tong ibilad. Paano po? Igaganyan lang? Ganito? Gaano katagal po ito ibibilad, Nay? Pag ganito ang panahon, isang araw, tuyo na to. I mean, daing na to. Sa hapon lang o ano na. Ah, sa hapon lang. Yung asin kasi, it's a natural disinfectant. Ina-absorb niya lahat ng moisture and therefore lahat din ng bacteria. Tapos ibibilad mo siya sa araw para tuluyan siya talagang mag-dry up
at mamatay lahat ng mga bakterya. Tatagal ngayon yung pagkain. It's an ancient way of food preservation. Maraming mga lugar sa Pilipinas, lalo na coastal communities, may ganitong tradisyon o kultura ng pagdadaing. Pag nakabuo ka ng isang ganito, 3 piso ang kikitain mo. Share kami ni nanay kanina, so 150 lang ako. Okay, tapos na tayo sa pagdadaing, pero hindi lang pala daing ang ating titikman. Nakakatuwa talaga tayo mga Pilipino. Pagdating sa pagkain, wala talagang tapon. Bukod sa daing, alam niyo ba na kinukuha rin nila dito sa Hagonoy ang itlog ng isda. Pati ito, alam niyo ito parang garbanzos. Pusod po yan ng isda. At mamaya, titikman natin ang kanilang specialty na pusod at itlog na ginisa sa kamatis. Pinapaksiw daw nila ang itlog at pusod ng kapak para mapreserba ito. Paano niyo na-discover na pwedeng kainin yung pusod? Tinuro lang din po sa amin ng mga matatandang mga kinagisna namin. Madali lang daw ang pagpepreserba ng itlog at pusod ng kapak. Nalagay na po dito. Teka, wala pang apoy! Ate, yung sashimi. Ilalagay na Ate, ba't mo ilalagay? Opo, ilalagay Hindi pa mainit ang... Hindi po kailangan na uminit kasi po papaksiw lang po siya. Kailangan po sama-sama na siya dito. Maluluto yun nang hindi mainit yung kawali? Hindi po, tsaka po siya sisindihan yung apoy. Oh, ganyan lang po siya. Ayan. Oo nga pala, ikaw yung taga-Hagonoy yan. Mas alam mo yan kesa sa lalagyan akin. siya ng kaunting betchin. Pinakukuluan lang nila ito sa bawang, suka, asin at paminta. Kapag natuyo na ang suka, pwede na itong hanguin. Eh ano naman po ito? Yan po yung finished product pagka po pinaksiw na siya nito. Paksiw. Opo, pinaksiw na po siya. Parang ano, papapakin Paksiw. lang, ganyan? Opo, pwede na din po siyang ganyan. Kinakainin mo. Okay ba? Oo nga. Baka mamaya hindi totoo eh. Sarap po. Okay, Maasim po na yun. maalat. Opo. Ganyan po talaga ang lasa niya. Para po ano siya, yung ma-preserve na medyo matagal siyang masira. Okay ka pa, ate? Sabi po. Sali na lang po natin dito. Ang pinaksiw na itlog at pusod, masarap daw igisa sa kamatis. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. 200 pesos din to, ha? Bilisan mo pagluluto, baka maubos ko to. Joke lang. Ma'am, hinay-hinay lang. Eto, sangkaterbang kamatis. Durugin ng kaunti ang kamatis sa kawali hanggang sa malanta. Po, ilalagay na natin siya. At saka ilalagay ang pinaksiw na itlog at pusod ng kapak. Titimplahan ito ng asin at paminta. Kailangan ingat lang sa paghahalo para hindi madurog yung bihod. Ayun! Pagkatapos pakuluan ng ilang minuto, ready to serve na ang ginisa sa kamatis na itlog at pusod ng kapak. Tikman na natin. Sarap. Ang nagpasarap dito yung maraming kamatis eh. Yung itlog o yung bihod, meron siyang grains ng kaunti. Magaspang yung bihod kasi kumalo na siya doon sa mismong sauce. Malinamnam yung bihod. Yung pusod naman, para siyang pusit. Ganun yung texture. Ang sarap ng timpla. Galing magluto ni Ate Lani. Itlog at pusod pala ang ulam na. Siyempre, perfect din itong almusal kapag ipinare sa piniritong daing na kapak. Wala na talagang tapo ng isdang ito ah. Panalo.